Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, baka masiraan sila ng loob. Yan po, ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas po. O, totoo po yan, Bible po to eh. Ito po yung pinapasulat ng Diyos sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Gaya ni Pablo, marami pong sinulat yon. Napansin ko rin po ng bata pa ako, hindi po ako may mga kaklase ako na mahilig sa away, suntukan, gusto laging nakipag-away. Hanggang sa paglaki na talagang sanay sa rambulan kasi sila pala noong mga magulang nila pala noong bata pa sila laging sinasaktan. Kaya pag nag-aaral na yon, oh, makipagsuntukan yun. Kung tatay ko sinusuntok ako, pinapalo ako, kayo pa kaya natatanggap ko yung sakit na mula sa kamay ng magulang ko, kayo pa kaya ganun po. Laging binungangahan, nawala sa lugar. Ganun po paglaki rin, mahilig sa debate, masagulero, parang mahirap kausap, mahirap umintindi kasi nga sanay sa bungangahan. Ganun po yung kaya ito pong sulat niya po sa Bible po, gaya po nung napapansin ko minsan yung sa mga bata, pag mahina ang grade, pag sinabi na natin na, anak, ang bubo mo naman. Di gaya ng mga pinsan mo, ang tataas ng grade. Kung lagi mo siyang pinapahiya at kinukumpara, lalo maging bobo. Hindi po siya magiging matalino. Kailangan po pala, anak, kaya mo yan. Lahi natin yan. Hindi man talaga, lahi natin, hindi mo talaga lahat bobo. O may mga matalino din ang pinsan mo. Kaya nan, kayang-kaya mo yan. Kaya, kumbaga, iangat mo siya. Kakayanin din niya yan. Hindi lang po dito po yon sa member ng pamilya ang pinapatamaan po doon ni Pablo. Hindi man pinapatamaan kundi ito yung Bible po eh. Gaya po ng sinabi ko madalas na sulat ni Apostol Pablo, may sulat ni Pablo na ang hindi ko kilala sa mga sinusulat niya na pinasulat ng Diyos ay wag ding kilalanin sa iglesia. Kasi po Bible po to ay inutos po ng Diyos na isulat. Okay? Minsan po naman sa mga namumuno sa bayan o sa Pilipinas, huwag ng Pilipinas, masyadong malaki yun. Namumuno sa bayan o pag ito mayor o gobernador man yan o sa mga kumpanya na mga negosyo, unahin po natin sa bayan, sinasabi ko, pagkalaki pong nagagalit ang isang namumuno sa bayan ay ang mga sakupan niya mag-rebuilde, mag-MPA. So, hindi naman gano'n mag-MPA. Sabihin yung parang ayaw na sa kanya yung lagi nagagalit. Ano ba yan? Namumuno ng bayan, lagi nagagalit. Ay, ayaw na sa kanya yun. Kumbaga yung nabigla ko ng bagit, mag-MPA. Sabihin, hindi man MPA pero sabihin yung parang ayaw na sa kanya, sa sunod na halalan, iba na susuportahan niya. Hindi na yung dati niyang boss na nakaupo ngayon dahil puro galit ang narinig niya. Hindi man lang marunong bumawi. So, ganun din po sa kumpanya, o sino man yun, amo man yun, o namamahala, nangangasiwa. Pag puro galit ang marinig at puro init ng ulo, parang minsan nga marunong na yung tauhan, naging biglang nagkamali. Biglang nagkamali, alam naman niyang gawin yon, nagkamali siya dahil hindi na niya inaayos, wala na siyang puso sa kanyang trabaho. Hindi siya masaya. Nagtatrabaho na siya para sumildo lang. Kung mayroong panahon na mayroon siyang malilipatan, lilipat lang yun. At saka, kasi puro galit eh. Puro galit. Salitang ayusin yung trabaho niya, pagbutihin niya, salitang sabihan na, kaya mo yan. At huwag tayong magsayang. Huwag, alam mo ko naman na matino naman kayo. Pag malasagitan niyo yan, kasi pag umangat ang negosyo natin, kasama rin kayo umangat, hindi puro galit. Kasi pag puro galit, masisiraan nga ang loob ay po sa sulat, diba? Masisiraan ang loob at parang hindi na maayos ang kanyang ginagawa. Salit na nagmalasakit, mawala ng malasakit. Nagmalasakit naman sila pero bakit laging puro galit ang narinig nila doon sa namamahala kung sino man yon. Parang ganun po. Ito pong sulat ni Apostol Pablo po, napakalaking bagay po. Ang sabi niya sa akin, mayroon nakipag-usap sa akin na ang Bible ay
gawa ng tao. Gaya ng rebulto, gawa din ng tao. At sumasang-ayon po siya sa rebulto. Sabi ko naman po, dahan-dahan na, yung rebulto gawa ng tao pero ayaw ng Diyos. Si Pablo, napakulong siya ng unang kulong, napakulong siya dahil yung may-arang gawa ng rebulto ang nag-ano sa kanya. Ano siya na lumapit sa punong bayan na nanggugulo. Kaya humina ang bintahan ng rebulto. At maraming nababasa na ayaw ng Diyos yung rebulto. Kaya gawa ng tao rebulto, ayaw ng Diyos. Yung Bible po naman, gawa ng tao, totoo po. Gawa ng tao. Pinasulat ng Diyos, gaya ng Old Testament, mga propeta. Pinapasulat ng Diyos yan. Si Moises, maraming sinulat yan. Genesis, Exodo, Bilang, Deuteronomio, Levitico, sulat ni Moises po yun. Solomon, marami din sinulat. Utos ng Diyos. Yung bagong tipan po, New Testament, ay mga apostol ni Jesus ang sumulat. Utos din ng Diyos. So, yung resulta ng Diyos po, para sa panahon natin ngayon, gabay, malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, malaman natin ang mga turo ni Jesus. Kasi kung walang Bible po, paano natin malaman ang turo ni Jesus? Pinasulat niya sa mga tao na pinagkatiwalaan niya kasi tao ang magsulat. Kasi tao ting mabasa eh. Kaya siyempre, hindi mo pwede pasulat sa manok yun eh. Hindi lalo hindi maunawaan eh. Muli po yung lingkod, si Chef Roy, pagpalain po tayo ng Diyos, mag-ingat po tayo. Kahit po saan tayo pupunta, manalangin po tayo bago tayo umalis. Kasamahan tayo ng Diyos.